Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Pero bagong lahat, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga taga-subaybay. Lalong-lalo na po yung mga Pilipino, yung mga PBBM supporters na kung saan ay talagang patuloy po na nagbibigay po sa atin ng simpatya. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, munti ko lamang pong hiling sa mga kababayan po natin para po tayo makasurvive sa atin pong pang-araw-araw na pakikibaka. Nais ko po sanang hingiin sa inyo ang isang napakalaking pabor para sa akin na wag po kayong mag-i-skip ng ads. Ngayon sa mga kababayan po natin na nais pong magbigay ng tulong, kasi wala na po tayong Messenger, wala na po tayong Facebook dahil nga po pinag-iinitan tayo ng mga sungayan. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para po sa mga gusto pong magbigay, ito po yung ating GCash number, para po sa mga gusto lamang pong tumulong, dahil nakikita nyo naman po yung sitwasyon ng inyong lingkod. Hindi po tulad ng iba dyan na kung saan dahil nga sila ay bayaran ng mga vlogger, sagana po sila sa buhay. Ang inyong lingkod po ay nabubuhay po na isang kahig, isang tuka, na kung saan ay talagang kung ano lang yung mayroon pagkakasyahin. Ang importante po sa akin, hindi po tayo maubusan ng load, hindi po tayo maubusan ng ating pang-upload mga minamahal ko mga kababayan, para nang sa ganon ay patuloy po natin mapaglingkuran ang ating pong mga kababayan. So sa mga nais pong magbigay po ng kanilang munting tulong, ulitin ko po, ito po yung kung sakaling kayo po ay hinihipo po ng Diyos para po tumulong sa ating programa. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin, ito na naman pong paninira na naman. Alam nyo talagang itong si Robin Padilla, wala na talagang ginawa itong mabuti sa ating bansa Kaya nga tulad ng sinabi ko, nararapat siguro na patahimikin na rin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong taong ito, dahil masyado na pong kumbaga sa masyado nang nagkakalat ng lagim dito po sa ating bansa. Ngayon, meron po siyang isang video na napanood ko na kung saan ay parang gusto niyang sirain ang administrasyong Marcos o maging yung mga kasamahan niya sa Senado dahil lamang sa kumbaga ay walang train yung kanilang lugar. Ito ay taga Camarines Norte yata ito, Camarines Sur ba? Sorry, correct me if I'm wrong, no? So ito't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa racket, magkaroon din tayo. So yun mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo po kung paano magsalita itong si Robin Padilla. Akala mo talaga tunay, akala mo talaga mula sa puso niya, sa isip niya yung sinasabi niya, ni hindi man lang pinag-aaralan mga minamahal ko mga kababayan kung ano yung dapat niyang sabihin, at kung yung sasabihin ba niya ay hindi ba susumbalik sa kanila o hindi ba maibabalik sa kanila. Alam mo Robin Padilla, parang ang gusto mong mangyari, gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung lahat ng mga inumpisahan niya. Ngayon, ang sabi mo, plano. Nagawa ba yung plano? Nagawa ba? Noong mga panahon na yon na dumidila ka, sumisip-sip ka sa puwet ng amo mo, inumpisahan na ba ng amo mo yung paggawa ng linya ng madadaanan ng tren dyan sa probinsya mo? Ang tanong ko yan sa'yo, Robin Padilla, di ba wala? Kasi mas busy yung amo mo sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Mas busy yung amo mo nakasama yung mga drug lords na kung saan nagkakapera siya ng bilyon-bilyon katulad ni Michael Yang at Alan Lim.
at iba pang mga sindikato na nasa likuran niya, kasama niyang pumupunta kung saan-saan, nagpapalaganap ng kung ano-anong mga katiwalian o kung ano-anong mga katarantaduhan sa Pilipinas. Robin Padilla, baka nakalimutan mo na ang pinamana ng amo mo sa aming Pangulo ay trilyon-trilyon na utang, na kung saan ay pasanin niya ngayon at unti-unti niya nang tinatapos o tinatrabaho para nang sa ganon hindi ang mga Pilipino ang mahirapan dito. Baka nakalimutan mo na napakaraming mga proyektong sinimulan ng amo mo ni isa walang natapos na tinatapos ng Administrasyong Marcos. Anong tingin mo sa aming Pangulo? Ngayon, alam mo ba, Robin Padilla, madali naman sanang mangyari yan eh. Kung ikaw kasama yung mga kasama mo, yung mga tolonggis ng mga senador na katulad ninyo, kung hindi sana kayo nagnanakaw ng bilyon-bilyon, matagal na sanang naumpisahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan eh. Di ba? Kaya lang, dahil nakikita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya nawawala yung pera ng taong bayan dahil nasa mga bulsa ninyo, kaya inuuna na muna niyang linisin yung mga salot na nagkakalat ng katiwalian sa gobyernong ito. Paano niya magagawa yun? Gayon yung pera na budget na para sa mga ganong mga proyekto, tren, kung ano man yan, barko man yan, o kagamitan man ng mga militar, hindi magagamit kasi tinatago, ninanakaw, binubulsa ng mga politikong katulad mo. Kung ako sa'yo, Robin Padilla, kung talagang may concern ka sa mga kababayan mo, kung ako sa'yo yung insertion na 150 million, sana yun ang ginawa mong paumpisa para maumpisahan yung pinaplano mo na magkaroon ng daanan ng tren o tren papunta sa probinsya mo. Sana kinausap mo si Marcoleta, sana kinausap mo si Pulong na amo mo na, boss, baka pwede tapyasan natin yung 51 billion na nasa bulsa mo. Ganito, Aimee, ganito, Bongo, bato, bawasan natin yung mga natin para magkaroon naman yung probinsya ko ng tren. Wala Habang ang Pangulo namin na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagkakandara pa, nagkakahirap-hirap, nagsisikap na maihaon ang bansang ito, maibangon ang bansang ito, kayo naman nakaw ng nakaw sa pera ng taong bayan. Paano mapapadali yung mga proyekto? Sige nga, ang lakas-lakas mong magsalita, nagpapopogi ka lang, Robin Padilla Hindi ka pogi, mukha kang ampaw, mukha kang tae ni Digong. Mukha kang tuhod ng demonyong bakla. Alam mo ba yun, Robin Padilla? Wala kang karapatan na maghanap. Wala kang karapatan na dumaing dahil nasa mga bulsa ninyo yung pera ng taong bayan na para sa mga magagandang proyekto sana. Tama, Robin Padilla? Ang dami-dami mong alam, puro ka reklamo. Para magawa, matupad yung mga gusto mo, tumulong ka sa gobyerno, kausapin mo si Sara Duterte, kausapin mo si Pulong, kausapin mo yung mga kalyado mong mga magnanakaw na politiko na ibalik yung pera ng taong bayan. Ganun lang kasimple. Tapos, pag nakuha mo, di yun, gamitin natin para sa gusto mong proyekto. Hindi yung nakita mo naman di ba? Halos hindi na natutulog ang Pangulo para lamang maibsan, para lamang maibigay sa taong bayan yung kanilang mga pangangailangan. Habang kayo, bulakbol kayo ng bulakbol kasama yung puon mong si Sara Duterte. Habang yung Pangulo namin ay hindi na nakakatulog dahil pinupuntahan yung mga lugar na dapat tulungan, na dapat niyang makita kung anong kanyang maiaambag. Yung Pangulo mo naman na si Sara Duterte, nandoon sa dahig, nagpapakasarap, kumakain ng masarap, nakikipagchismisan, naninira sa Pangulo. Alam niyo ba kung anong ginagawa ninyo? Puro katarantaduhan. Wala na kayong ginawang tama sa buhay ninyo. Wala ka nang ginawa bilang isang senador. Kung hindi, magpagamit sa amo mo dahil malaki ang utang na loob mo. Hindi na kung saan hindi ka magiging senador, kundi dahil sa kanila. Paano ka nga naman magiging senador? Alam naman ng taong bayan, ni magsalita ng English, bobo ka. Naha-high blood na naman ako dito, mga kababayan. Kay Robin Padilla, sa mga gustong magpadala dyan ng pambili ng aking gamot, magpadala na kayo. Mukhang tumataas ang presyon ko sa kumag na to, sa tolongges na ito. Robin Padilla, uulitin ko lang sa iyo, huwag mong ginagawang tanga ang taong bayan.
Kung gusto mo, ulitin ko lang sa'yo, makinig kang bobo ka. Makinig ka, sobrang tanga mo talaga. Wala ka talagang utak. Sa lahat ng utak ipis, ikaw na yung pinaka, kung mayroong ranggo ang pagiging bobo, general ka. Ha? Kung mayroong ranggo, sa totoo lang. Ngayon, Robin Padilla, makinig ka. Kung ako sa'yo, bago makulong yan si Pulong, bago siya imbestigahan, hinay-hinayin mo na. Kausapin mo ng masinsinan, boss, amo, sir, Panginoon, kung ano ba tawag mo dyan sa mga Duterte, dahil Panginoon naman talaga ang tingin ninyo sa mga Duterte, dahil sa dami ng perang nanakaw nila na nakakabahagi kayo. Diba? Robin Padilla, tama ko, hindi. Kausapin mo. O, pati yung bossing ninyo, amo mo na si Sara Duterte. Ha? Kausapin mo, boss. Baka naman pwede. Doon sa mga ninakaw ninyong trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, mabahagian mo naman yung probinsya ko. Ha? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makinig ka, Robin Tanga, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naghahanap ng paraan para masolusyonan yung problema ng taong bayan. Ha? Kesa magreklamo ka ng magreklamo, sinisingit mo yung problema mo sa probinsya ninyo, tumulong kayo. Ha? Malalaki naman yung natatanggap ninyo, bilyon-bilyon. Ba't di mo kausapin yung mga kaalyado mo, kasama mo, na tulungan ka para sa isang proyekto? Anong silbi mo bilang isang senador? Sige nga, Robin Padilla, anong silbi mo bilang isang senador? May nagastos ka na ba para mapakinabangan ng taong bayan? Wala. Wala kang nagagastos, Robin Padilla. Puro pagbubulsa ang ginagawa mo, naniniguro ka dahil baka sa susunod na eleksyon hindi ka na manalo. Baka sa susunod na eleksyon tae ka na lang. Kaya naniniguro ka na ibulsa ng ibulsa yung pera ng taong bayan para nang sa ganon, mamatay ka man sa mundong ito, mawala ka man, meron ka pa rin maiiwan sa mga anak mo, sa asawa mo na pinapakain mo mula sa pandarambong mo. Robin Tanga, tama ba ako? Hindi. Masakit yung sinasabi ko, di ba? Masakit pero totoo, at naniniwala ako na sang-ayon ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao sa mga sinasabi ko. Dahil totoo ang sinasabi ko. Walang kasinungalingan ni isa sa mga sinasabi ko na bobo ka, taksil ka, sinungaling ka, inutil ka, palamunin ka ng taong bayan, Robin Padilla. Ngayon, sa mga kaalyado mo na kawatan na katulad mo, mag-meeting kayo, magpakitang gilas kayo. Kasi may bilyon-bilyon kayong hawak Imbes na tirahin mo yung mga kasama mo, kasi alam mo, Robin Padilla, yung mga tinitira mong mga senador kagaya ni Ping Lacson, kagaya ni Tito Soto, at ni Senador Risa Ontiveros, alam mo ba na bayani ang mga yan para sa mga probinsya nila? Dahil alam nila na marami nang inaasikaso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi na nila pinapapasaan sa Pangulo yung mga ganong uri ng mga proyekto. Sa halip, sila mismo gumagawa ng paraan para matugunan yung problema ng kanilang mga probinsya. Ikaw ang ginagawa mo, nakaw ka ng nakaw, tapos kung anong pangangailangan mo sa probinsya ninyo, anong pangangailangan ninyo, dadaing ka, magrereklamo ka, pero yung pera na dapat sana ay nasa mga Pilipino, nasa bulsa mo. Tama? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Robin Padilla. Magbagong buhay ka na. Alam mo, sa kasaysayan ng pagiging senador, ikaw lang yung katangi-tanging senador, kasama na yung mga kasama mo, na walang nagawang mabuti sa bansang ito. Ang maaalala ng mga tao sa inyo, kayo yung uri ng mga senador na hudas. Kayo yung uri ng mga senador na mga walang kwenta. Mga tao, mga senador na kung saan palamunin lang ng taong bayan. So ngayon, ang paalala ko lang sa iyo, ang masasabi ko lang sa iyo, para may magawa kang mabuti, manahimik ka na lang. Umupo ka sa isang tabi. Total, mahilig ka lang naman ngumuya. Sa tuwing mayroong session, kain ka lang naman ng kain. Umuwi ka sa inyo, bumili ka ng makakain mo hanggang lumubo yung tiyan mo.
Hanggang sa mabusog ka, yan ang gawin mo, kain tulog, kasi yan lang naman talaga ginagawa mo eh. Pupunta ka sa ibang lugar, hindi ka naman nagtatrabaho doon, nagpapasikat ka lang eh. Nilalason mo lang yung isip ng taong bayan eh. Sinisira mo lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para may magawa kang mabuti sa buhay mo at para medyo mabawas-bawasan yung mga kasalanan mo, pumirmi ka sa bahay ninyo. Huwag kang gumagawa ng kung ano-ano. Dahil nakita mo naman, ang dami-dami mong ginagawa. Ano nangyari sa iyo ngayon? Pinapahamak mo lang ang sarili mo. O, di ba? So, kaysa mas lumala pa yung kaso mo, lumala pa yung problema mo, manahimik ka na lang sa bahay nyo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.